Pag yun ay bumalik ulit, sabi ko, hindi na ako iimik. Kuya Paul, may mensahe po ako, may gusto pa akong sabihin. Habang kinakausap po ako ni Kuya Paul, nag-iiyak po ako dun sa nakatalikod po ako. Sige na po ang aking iyak. 7,000. Ano nga kaya itong mahalaga o importante na gustong ipahayag nitong batang si Herlin patungkol sa pinakaunang tao na tumulong sa kanila na si Kuya Paul? Magandang araw po sa lahat ng mga manonood natin. Ngayon po ay 2 PM na po at nandito kami ngayon kina Georgie at Herlin para po nung sa ganoon ay makapos na natin sila at matingnan natin kung nagawa na ba yung plano nila na paglalagyan ng kanilang munting negosyo na ipoprovide nga natin sa kanila yung mga gusto nilang alagaan na 45 days at para alam natin kung kailangan na ba natin dalhin dito o hindi pa. Dito anak ni Ate Alpha. Oh, bait naman ito. Wala kayong pasok? Wala po. Okay, tara, pasok tayo. Naririnig ako nagpapanday, kaya siguro pinapanday na yung ano. Ay, oo, ginagawa na nga ni Kuya Ariel. Mamaya pupunta natin doon sa likod. Nakita ko na sa likod. Opo. 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 Tao po. Basta. Hi, Herl. Ang ganda ni JJ ah. Parang naka-make-upan yata kayo ngayon ah. Ha? Parang naka-make-up yata kayo ngayon. Anong meron? Anong ganap? Papasok ako ah? Pasok po kayo. Pasok daw, Rans. Lagay ko yung microphone ni Ate Herlin. Okay. Parang naka-forma yata kayo ngayon. Bakit? Anong meron? Ha? Anong meron natin, Joy Joy? Ha? Ba't blooming ka yata ngayon? Asan si Atalfa ngayon? Ha? Herlin? Wala po. Bakit nasaan? Nandun po sa school po. School? Bakit anong meron? Meeting? Kayo lang nandito? Kasi mga bata kanina, katakong mga bata kanina. Tsaka po si Kuya Ariel. Yung nagpapanday sa likod si Kuya Ariel. Kamusta naman kayo? Ha? Kamusta ang araw? Meron bang bago sa araw nyo ngayon? Kumpara sa mga nakalipas na araw? Ha? Wala po. Okay. Anong pinagkaabalahan nyo ngayong maghapon? Natulog lang po. Natulog lang. Si Jojo, anong ginawa? Naghugas ulit sa initan? Ha? Hindi naman. Jojoy, ba't parang tamlay mo ngayon? Ha? Ba't matamlay ka ngayon? Anong meron? Bakit parang tamlay mo? Ha? Hindi ba masyado kayo natutunan i-expose sa cellphone? Nag-aalala lang po kay Kuya. Ay bakit? Sinong kuya? Yung inatake dati? Opo. Ba't anong nangyari? Nampacheck up nga. Ba't anong nangyari sa kanya? Ang mahal po lang pa AAD nga po eh. Nasa 10K nga po. Pero hingin mo po ng tulong ng tita ko sa kay Hilintan po. Sino yun? Yung doktora po doon sa Lopez. Bakit nakausap niyo ba yung kuya ninyo? Kakahapon po. Mahal nga po yung gamot tsaka yung check up po. Ay, ganun. Ano ba yung sinabing sakit ng kuya ninyo na nagbalik ba yung dati niyang sakit? Yun po. Epilepsy po. Ngayon ba inaatake pa din siya? Binigyan na po ng gamot. Pero kailangan na po na AAG po. Alam ni Ate Alpha? Opo, sinabi ko po. Kaya nga sabi ko sa inyo dapat sinasabihan niyo yung kuya niyo na mag-i-give up niyo muna kung ano yung trabaho na yun. May pamilya na ba yun? Wala pa? Binata pa naman pala siya. Binata pa nga po. Kaysa naman magkasakit siya, kaysa naman buhay niya yung nakataya doon sa trabaho niya na yun.
hindi naman sa kanya ipapamana sabihin mo yung kumpanya na yun. Kahit magpakamatay siya dun. Totoo yun. Mas unahin niya sana yung sarili niya. Yung trabahuhin lang niya, yung hindi siya sobrang mapapagod. Kasi di ba sabi niya nagpapanggabi pa siya dun. Kailan mo nakausap ang kapatid mo? Kahapon po. Hapon? Ano yung kailangan gawin sa kanya? EEG po. Sa utak po kasi yun. ECG ba yun? EEG po ata. EG? Oo, EEG po. Anong meaning nun? Ha? Hindi ko. Okay. Ang alam ko kasi ECG, okay, may EG pala. Ha? EEG? Yun, tama sa kuya. EEG? Opo. Okay. Anong plano ninyong gagawin sa kuya ninyo? Nga po, kailangan po nung naipagayin na po. Okay, kailangan mapacheck up yung utak niya. Record yun, na-record sa kanya yun. Okay. So, ganito. O nga pala, maiba muna ako. Napanood nyo ba yung vlog ni Kuya Paul na binabanggit niya kayo? Napanood nyo hindi? Ha? Hindi masabi ng dalawa. Okay lang naman kung di naman ninyo napanood. Okay lang naman. Sabihin, hindi nyo napanood. Okay, so napanood ko kasi yung vlog ni Kuya Paul na meron silang bagong tinutulungan na halos kagayang-kagaya mo din dati. Ayaw niya ipakita yung mukha niya. Ay, napanood ko yun. Kapares lang sa'yo. Ngayon, ikwento niya yung ikaw doon sa tinutulungan niyang bago. Sinabi niya doon na ikaw nga daw na dati ay hindi maharap at talaga nagkukulong lang sa loob ng bahay, na hindi rin kayo talaga sinukuha ni Kuya Paul at hanggang sa ngayon nakakausap niya na kayo. Hindi niyo napanood yun, yung binigay in-example niya kayo dun sa tinutulungan niya. Hindi naman po, napanood ko lang po yung ayaw talagang humarap naman. Kasi pangalawa na yun, ay pang sunod na yun na episode yung napanood ko. Ayaw po talaga nung babae yata yun. Kung sakaling halimbawa ikaw, anong may bibigay mong payo sa kanya kung halimbawa? Huwag na siyang mahiya o kahit ano, okay na yun. Ganun talaga. Yun ang binigay ng Panginoon. Ipagpasalamat na lang. Kumbaga, huwag ikahiya, kumarap sa tao, maging confident. Kasi ganun din naman si Herlin dati, di ba? Ako dati talagang ayaw ko po talaga. Halos iyak na nga po ako dun sa loob. Sabi nga po ni nanay, huwag ka nang umiyak. Umiiyak ka lang ng umiiyak. Habang kinakausap po ako ni Kuya Paul, nag-iiyak po ako dun sa nakatalikod po ako. Sige na po ang aking iyak. Ay, ganun. Habang kinakausap ko pala nun, umiiyak ka nun? Opo, nag-iiyak po ako nun. Kahit ano po kayo dyan. Ba't ka naman umiiyak nun? Kinakausap pa lang naman yan. Hindi, ayaw ko nga po dati ng gayang-gayaan. Tsaka hindi po ako sanay. Ano ba, may takot ka sa tao na baka iniisip mo may masabi sa yung kakasama ng kalooban mo? Hindi naman po ako takot sa tao. Kaya lang po ay ayaw ko po na kapag sasabihan ng ay ganun, hindi makalakad. Yun bakit? nga. Sabi ko nga na natatakot ka na baka may masabi sa yung isang tao na makakasakit sa damdamin mo. Siyempre hindi man po baga may iwasan yung ganun. Tama Kaya sabi naman. ko ayaw ko talaga na sabi ko pa nga kanya, pag yun ay bumalik ulit, sabi ko, hindi na ako iimik. Kapag bumalik si Kuya Paul, hindi ka na talaga magsalita. Ganun na sabi mo yan? Oo po, kay nanay. Pero sabi ni nanay, matutulungan ko ng anak kami ni nanay. Tsaka sinabi niya na napakaganda niyo daw. Napakagandang babae niyo daw, sabi ni Kuya Paul. Kaya nga daw po. Anong masasabi mo naman kay Kuya? Ikaw, Arlene, magbigay ka ng mensahe kay Kuya Paul kung ano yung masasabi mo sa kanya na ginagawa kanyang example sa mga naging kagaya ng sitwasyon mo dati? Okay naman po, para po makatulong din po sa mga katulad ko dati na nahihiya po. Ano naman ang gusto mong sabihin kay Kuya Paul? Salamat po, Kuya.
sa lahat-lahat na naging tulong sa amin ng Joy. Saan mag-anak po, maraming po salamat. Sana marami po yung matulungan. Kayo din po, Kuya Marcos. So, salamat kasi ginagawa ka niyang example, dun sa mga kagaya ng sitwasyon mo. Napanood ko nga po yun. Okay. Kasi ako natuwa din ako nung napanood ko na talagang hindi niya talaga kayo nakakalimutan, Sabi nga niya, sana dumating yung pagkakataon mabisita niya ulit kayo dito. Kung sinabi niya yun. No? Parang iba yung ngiti mo, Nung sinabi ni Kuya, nung narinig mo yung sinabi ni Kuya Paul na gano'n. Ako man din, sabi ko nga sana nga magkaroon ng pagkakataon sila na mabisita ulit kayo kasi alam ko naman na sobrang napamahal kayo sa kanila, sa team nila, sa team ni Kuya Paul, at gusto nyo sila ulit makita. At ang pinaka natutuwa nga ako na ginagawa ka talaga niyang example sa kapag may nakita siyang kagaya ng dinanas mo dati, di ba? Na ngayon humaharap ka na sa tao, di ba? Na ngayon si Joy, Hindi na po ako nakahihiyo. nawala na yun. Minsan lang. Kanino, sa anong pagkakataon na lang dumadating sa iyong hiya? Sa anong pagkakataon niya? Yung po akong titingnan ng tao. Yung po ganun po. Halimbawa, yung hindi mo kilala yung tao, tapos titingnan ka ganun. Tapos tititigan ako ganun. Hindi ka naman mahiya, ang ganda-ganda mo. Ganda-ganda mo babae, dapat di kayo nahihiya, di ba? Sa mga ganun, yaan nyo lang. Kung may sa tingin pa lang nila, may nasasabi na sila. Di ba? May mga ganun kasi. Yung kapag tinignan ka pa lang, akala mo inuhusgahan ka na. Di ba? Tapos yung iba, pabulong-bulong ka, gaya naman yun. Oo. Ayos ang puyod mo. Hindi ko kasi ako marunong mag-ayos ng puyod. Ayusin ko yung puyod mo. Kasi ito yung tinatawanan sa akin ni Commander kasi hindi daw ako marunong magganto. Pero susubukan ko. Ayusin natin para hindi naharang dyan sa ano mo pa. Tama ba? Okay. Si Joy naman, okay naman niya. Okay naman yung pagkakatali ng buhok ni Joy. Okay, ganito Herlin, may bibigay ako sa inyong pera. Blessing na dumating sa inyo, sa inyong dalawa. Galing ito kay Ma'am Helen at kay Ma'am Alma from Sydney. Ayan, nagpadala sila ng pera para sa inyo, At sabi nga ay kayo na din daw bahala magbigay dun sa anak ni Ate Alpha na pumapasok. Opo. Okay, pero ito bibigay ko sa inyo, may nagpaabot sa inyo ng isa-isahin ko, Hawak ang kamay, labas ang kamay. Isang hawak, bibilangin mo, 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 150. Wait lang. 50, 150, 7,150. Meron pa yan dito. 50, 55, 60, 60. Okay, wait lang. 60, 65. Meron pa yan. Meron pa yan. Alam ko meron pa yan dito. Okay, 65. 65. Ayan, 70. 7,175 pesos. Tama ba? Okay, yan para sa inyo yun, magkapatid, Anong masasabi nyo kay Ma'am Alma at kay Ma'am Helen? Maraming pong salamat sa inyo. Pagpapalain po kayo ng Panginoon. Salamat po at God bless po sa inyong dalawa. Okay. Maraming salamat kay Ma'am Alma and Helen from Sydney. Sana po ay marami pa kayong biyaya na matanggap mula sa Panginoon. Kasi napakabuti ng kalooban ng mga kagaya ninyo na nagpapaabot ng, kumbaga hindi nagdadalawang isip na magpaabot ng blessing din, kumbaga sa mga kagaya ni na Joy at Herlin at sa lahat ng tumulong sa kanila mula simula. Sabi ko nga, hindi ko naman na kayo may isa-isa kasi alam ko maraming tao ang nagmahal kay Joy at kay Herlin
nagpapasalamat po kami sa inyo lahat. Alam nyo na po yung sa sarili nyo at alam naman ng Panginoon kung sino-sino po kayo na nagpaabot sa magkapatid na ito. Kaya maraming salamat. Hindi po namin magagawa ang mga bagay na ito. Mabigyan sila ng mga kagamitan, may paayos itong kahit pa paano itong tahanan nila. Hindi namin magagawa kung wala po yung tulong ninyong lahat. Kaya maraming salamat po sa inyo. Okay. Si Ate Alpha ba kumbaga sa tingin ninyong dalawang magkapatid, sobra bang nahihirapan si Ate Alpha sa lahat ng ginagawa niya dito sa bahay? Ano sa nakikita ninyo? Bilang kayo nakakakita sa kanya? Hindi naman po. Taka tinutulungan naman po siya ni Kuya Ariel. Okay. Kumbaga, hindi naman talagang sobrang as in parang masasabing pasana ni Ate Alpha lahat. Hindi naman. Hindi naman. Okay. Pero kayo, gusto ko maringgan total wala si Ate Alpha dito. Sa inyo, anong masasabi niyo bilang ate si Ate Alpha? Ate, salamat sa lahat ng tulong mo sa amin dalawa. Kung wala ka, parang wala na rin kami. Mahirap kasi ikaw din parang nanay namin. Kaya salamat. Totoo yun, kasi kung alam nyo, kung nagkataon na wala kayong ate, tapos nawala yung mama ninyo, hindi ko alam kung paano kayo, dalawa. Kaya nga po. Yeah? Opo. Kaya napakagaling din ng Panginoon na binigyan kayo ng ate, di ba? Opo. Simula sa palpa po kasi siya. Sino nang gaalaga. Ganito po kasi. Pag-aalis po si nanay, halimbawa may papuntahan po. Si ate na po ang mag-aabid sa amin. O kaya po yung sa ko pong kuya. Yung mga bata po kami, naabid pa po kami nila kuya. Dalawa kong kuya. Naabid ako. Saka si Joy. Pero siyempre po, nung nagdalaga na po, hindi na po pwede. Siyempre po, naiilang din po yung mga kapatid kong lalaki. At siyempre ako din po. Kahit naman po kay tatay, minsan naawa po sa akin si tatay. Sabi pa, hihingan lang kaya kita, sabi sa akin. Sabi ko, tatay, ayoko po, aantayin ko po si nanay. Ay, ano ba naman, anak naman kita. Sabi ko, kahit na. Gusto ko si nanay. Hihintayin ko talaga si nanay hanggat di po natating. Hindi pa ako naiiyak. Ay, ganun. Buti hindi ka nagkasakit sa bato. Hindi ka nagka-UTI. Malapit na po. Ay, ganun. Kahit si Juju Pinainom po ako ng buko. Ay, ganun. Kakapigil mo ng ihi mo. Buko ng kasi inaantay mo pa si nanay. Si Juju sana, nakisuyo ka na lang magdala sa'yo ng arenola. Wala ba kayong ganun? Meron po. Hindi ko. Ano po bang, hindi po maiwasan mo. Ano po minins po ako. Ah, okay. Oo nga naman. Totoo naman. Kaya kailangan si nanay talaga, ano? Kaya nung nawala si nanay, ako, parang gumuhulmando ko. Okay. Napakasakit ako, napakahirap. Ngayon pa naman wala ng magulang. Na ang hirap. Saka ang sakit. Kaya yung may mga magulang pa dyan, ang sasarda nila. Ito yun, kaya dapat mahalin nila yung mga magulang nila. Opo nga. Kasi kapag dumating yung pagkakataon na mawala na yung magulang natin, tsaka natin marirealize na dapat pala nung nabubuhay sila ganito ganyan. Tapos ang hirap na pala kapag wala sila, di ba? Kaya nga po, nakakaingit na yung mga magulang pa eh. Meron lang po akong tatay, pero wala na pong nanay, baga. So, yun. Kasi iba yung sitwasyon din kasi nila. Kasi yung mama nila yung nagsilbi nilang mga paa, kamay. Yung parang kung talagang isipin natin na kapag dumating yung point na kagaya nga na dumating na nga na nawala yung magulang nila, mahihirapan talaga sila mag-adjust. Kaya nga sabi ko, mabuti na lang talaga may Ate Alpha pa na nandito talaga. Kasi papaano kung walang Ate Alpha at sila lang dalawa, ang babae, tapos nawala yung nanay nila. Wala, hindi ko alam kung paano na yung magkapatid.
Minsan nga po napapag-usapan namin dati ni nanay. Sabi ko, nanay, ay sabi niya, paano na kayo pag wala na ako? Sabi ko, si nanay, huwag mo isipin niya. Sabi ko, ay paano nga, sabi ni nanay. Sabi ko, nanay, kung mawala ka, hindi naman natin hawak ang buhay natin. Paano na kayo, kailangan yung iniisip ko. Tapos nung nga po, nawala na si nanay. Nung nabalitaan ko nga po yun, nung kaiyak ko po. Yung pinsan ko po ang nagbalita nawala na si nanay. Ay, ibig sabihin dinala pa ba si mama niyo sa ospital? Opo. Dadalhin po nga po yun sa Bicol. At lalagyan pa po sana ng tubo. Pero hindi na umabot. Hindi na po. Alas 4 po yung namatay si nanay. Ng hapon. Opo. Nanonood pa man din kami ng TV. Kapag masaya pa kayo, nanonood ng TV. Hindi pa rin po. Kasi nga po nag-aalala Ayaw, po. kasi alam nyo nasa ospital. Opo. Akala ko hindi nyo alam na dinala sa ospital. Alam na po namin. Alam nyo. Simula po nung umaga pa lang po. Yung tita ko Prezi, si tita Prezi nga po Ayan, lakas ng sigaw. Sabi ko, Hildo. Sabi ko, tita, bakit po? Si Ate Nalin, nahihilo daw. Ay, akala ko may nahihilo lang. Yung pala, iba na pala yung inaatake na pala. Opo, inaatake na sa puso. Okay. Kaya yun, nagbabahagi si Herlin sa mga manonood natin na may mga magulang. Mahalin nga ninyo yung mga nanay ninyo. Lalo-lalo na yung kung kayo ay talagang pinapakitaan ng magulang ninyo ng talagang sobrang pagmamahal, pag-aalaga. Kung mahina na sila, suklian din naman natin, kung sila Herlin at Jojoy nga ay talagang naging normal na ang kanilang paglakad, sigurado kung umabot sa punto na tumanda yung nanay nila, sobra-sobra din ang pag-aalaga nila dun. Kasi sobra-sobra din yung pag-aalaga sa kanila nung nabubuhay pa, di ba? Napakabait po ng nanay. Pati din naman si tatay siguro. Opo, mabait naman po. Mabait din naman. Opo, pareho po sila ni nanay. Mayroon na lang akong tanong sa inyo. Dito ba sa bahay ninyo, hindi naman kayo nagkakaroon ng pagtatalo ni Latif, ha? Hindi naman. Hindi naman, yung totoo. Hindi po. Tsaka po, lahat po ng gusto niya ate, sinusunod ko po. Lahat na, kagaya nung sinabi niya matulog ka na maaga, ginawa mo, di ba? Si Jojoy lang yung hindi sumunod. Tsaka po, pag ginigising na po ako ni ate ng malas ko. Minsan alas 5 gigising na ako. Okay lang, sige. Tapos magkakape na. Maglalakad-lakad na lang. Sa lakad-lakaran. Okay, ngayon ba nag-practice ka? Opo. My goods. Kumbaga, ibig sabihin ni Herlin, parang hindi niya nakikita na magkakaroon sila ng pagtatalo kasi lahat naman ng ni Ate Alpha ay sinusunod naman niya. Tama ba ako? Ganun? Opo. Hindi naman po kami nag-aaway na katulad ng mga magkakapatid na iba. Nag-aaway-aaway. Kayo lang ni Jojoy, kayo lang ni Jojoy nag-aaway. O, di ba? Si Jojoy lang mahilig magkapag-away. Dati po. Huwag mawain si Ate Herlin. At si Ate Herlin ay hindi siya makakapalag. Okay, so kaninang umaga ka nag-practice. Ngayon ba, kapag hapon ba, kapag hindi ulan, nagpa-practice ka pa ulit? Opo. Kaya sa'yo mo, dalawang beses na. Pagkatapos po magmerinda. Nagpa-practice ka na nun? Opo. Okay, sana in the future makita ka naman namin na okay na talaga, no? Sana nga po. Gustong-gusto ka na namin makita na yung lumalakad ka na ng hindi na kailangan yung mga hawakan na yan. Ano? Basta tuloy mo lang, ha? Naniniwala kami sa nakaya mo yan. Ha? Si Jojoy, alam ko din kapag ito nag-exercise din, mas mag-i-improve pa yan. Ano? Mas mag-i-improve pa yung galaw ni Jojoy. Ano? Si Jojoy kasi tanghali kong gumising. Okay. Wala na ba kayong ibang gusto pang sabihin sa inyong mga manonood? Kuya Paul, may mensahe po ako, may gusto pa akong sabihin. Salamat po sa ginagawa niyo ba po sa mga kagaya ko. Sana po marami po kayo matulungan na kagaya ko po, Kuya Paul. Salamat po ng marami. Okay. So, yun. At kami din, nagpapasalamat kami kay Kuya Paul kasi nga hanggang sa ngayon ay
talagang yung puso niya rin sa pagtulong. Talagang nandun yung pagmamahal sa bawat tinutulungan, nandun yung pagmamahal. Yun yung importante kasi yung kapag tinutulungan mo, nandun yung pagmamahal mo. Kasi kung wala, yung parang ginagawa mo lang yun as a work, wala lang. Kumbaga ginagawa mo lang yung pagtulong ng wala lang. Ginagawa mo lang yun kasi may camera. Pero kung talagang nanggagaling sa puso, talagang makikita mo sa tao yun. Kagaya ni Kuya Paul na hindi niya kayo nakakalimutan, di ba? Na kahit na ang layo, kahit na ilang buwan pa yung lumipas, naalala niya pa rin kayo, di ba? Yun yung isa sa nakakahanga sa mga kagaya namin na ganito yung ginagawa, tapos talaga nasa puso yung pagmamahal, pagtulong. Sabi nga, ang pagbibigay wala yan sa malaki, maliit na bagay, basta't nasa puso, yun yung importante. Kasi kahit anong laki ng binigay mo, kung yan naman ay wala sa puso mo, hindi rin mararamdaman o ganun ka-appreciate ng taong pinag-abutan mo yun, di ba? Okay, kahit maliit man yan, basta yung pagmamahal mo nandiyan ay ma-appreciate yun at matutuwa ang taong pinag-abutan mo. Okay, sa ngayon, hindi ko na maantay si Ate Alpha, no? Kasi may lugar kami na i-scout ngayon ni Rans. Maaga pa naman, alas 3 pa lang siguro, alas 4. May liwanag pa, samantalahin namin pagkakataon na makahanap pa kami ng ibang beneficiary. Ha? Okay, mag-ingat kayo at ipag-pray natin yung kapatid ninyo, ha? Okay? Kausapin yung kapatid mo, ha? Salamat po, Kuya. Okay, tara, punta muna tayo sa likod. Tingnan natin yung ginagawa ni Kuya Ariel kung patapos na. Kuya Ariel, kamusta? Tapos na? Ay, ayos para, hindi para pala itong ano, para pala itong kubo, para pala itong pwedeng pagtulugan, ano? May duyan pa yung 45 days. Mga ilang araw pa ito, Kuya Ariel, na gagawin? Isang araw na lang. Okay, di pagbalik namin, dadali na namin yung 45 days. Dadali na namin. Sige, basta ito lang naman yung inaantay ko na matapos mo ito. Ay, ayos nga. Patapos na yan. Ayos nga at ginawa ka agad ni Kuya Ariel. Matatapos na kaagad. Ang galing din. So, sige. At siguro sa next day na balik namin dito, dala na namin. Ano? Okay. May mga nabibilang ba kayo ng bahog dyan na malapit? Bayan. Sa bayan talaga ang bilhin ninyo yan. Okay. Di mag-stock na lang kayo para hindi kayo lugi sa pamasahe. Ano? Kasi ang mahal ng papunta ng bayan, napakamahal. Dinaig mo po ang pumunta ng ano nito, ng malayo-layo ng lugar. Nasa 400, 500 yata, no? Tingnan mo, 500. Grabe, para ka ng pumunta ng Quezon sa mahal ng pamasahe. Lugi sila. Umaga. Nasaan yung motor na ginagamit yung pang-service? Wala na? Wala na po. Ay, sayang naman. Taas ng todo. Kasi nung mga nakarapag bisita ko dito sa akin, may nakita nga ako na service nila. Kaya sabi ko ayos, kahit pa paano may nagiging service pala sila. Wala na pala yun. Kasi hindi naman kasi stable din ang income, ano? Buti sana kung dire-diretso yung income ni Kuya Ariel, mahulugan niya yun. Hulugan pala yun. Okay, alam pa sulpot-sulpot lang din ang trabaho. Okay, sige Kuya Ariel, punta muna kami, ha? At sige Kuya Ariel, pagbalik namin, dalhin na namin. So ayos. At tinrabaho talaga ni Kuya Ariel yung kulungan ng 45 days na gusto nilang gawing business. At nakita nyo naman, di ba, action ka agad. Para nga din naman sa kanila yun, para na sa ganun para na sa ganun, may masimula na sila. Hindi yung parang lagi nangangamuhan, 45 days, ang mahal na pala ngayon. Kapag naparami nila yon, pera na yon, di ba? Kumbaga anytime, kung gusto mo nga mag-ulam, may mauulam ka na. Kung gusto mong magbenta, may bibenta ka, pera na kaagad yun. So, ganun lang naman. Okay, maraming salamat ulit. Papaalam na muna tayo sa loob. Papasok ako sa loob para magpaalam sa dalawa. Tara. Joy, Erlyn. Punta na muna kami, ha? Okay? Sige, kita-kita sa nang sa susunod. Dadaling ko na yung 45 days nyo. Ayos na pala yung likod. Ha? Bibili na ako sa bayan, ha? Okay, simulan natin sa 30 piraso. Okay, God bless sa inyo. Una, paano ang mga sugat mo? Ay, ano po, napapasubas po. Sa pagpapractice yan? Napapasang kamusta na po yung mukha ko. Naituon mo yung kamay mo. Ayaw ko na. Ayaw magasgasan yung mukha.
Okay. Sige. At ngayon, pupunta na muna rin kami, ha? At sabi ko nga, kailangan na mag-scout din rin habang maliwaliwanag pa, ha? Mag-iingat po kayo palagi, kuya, ha? Okay. God bless din sa lahat ng mga manood natin. Ingat po kayong lahat.